Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. When believers die and to be with Him, or yung tinawag natin second coming or judgment day, the good thing is yung you will have your eternal fellowship. So yung Christian fellowship pala natin pwede maging eternal fellowship kung ang sentro natin si Jesus Christ. So balik po tayo sa pang-apat na verse. Jesus tells them they already know how to follow Him to His place, though they don't fully understand yet. Ito yung sinasabi ko, hindi pa nila naintindihan bakit. Kasi wala pa yung Holy Spirit sa kanila. And sa atin, ito yung itinuro natin. This is the narrow path. Jesus is our only way. So, yung only way na binabanggit natin, medyo lagi kong ini-stress, ano? Kasi para mas madaling tandaan, Jesus is the only way. Kay Jesus lang talaga. Kay Jesus lang talaga. Wala ka nang hahanapin pa. Parang sabi namin ni Brother Tony yan, kung wala yan sa Biblia, wala kang ibang dapat paniwalaan pa. So gano'n rin yung tinuturo namin. Kung ikaw ay lalakad ngayon, ito ay sa daan lamang na itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. So pag tinignan po natin yung panlima, ito love na love ko to si Thomas eh. Kasi kumbaga siya yung nagpre-prelude sa declaration ni Jesus Christ. Di ba si Thomas, kids? Sino si Thomas? Hindi, sabi ko hindi Thomas and Friends ha. So sino si Thomas? Siya yung alam natin na the doubting Thomas. 'Di ba? Yung sabi niya, hangga't hindi ko nakikita, 'di ba? At hindi ko nailulusot ang aking daliri sa kanyang mga. Anong sabi niya? Hindi ako maniniwala. Pero at dahil sinabi niya 'yon, bumalik si Jesus Christ sa kanyang resurrection at sinabi, mapalad ang naniniwala kahit hindi nakakakita. So, tanda natin yon. So, mapalad tayong mga Kristiyano na kahit di natin inabutan si Jesus Christ, tayong naniniwala ay mapalad. Pero the good thing, dito kay Thomas, dito sa verse 5, sinabi ni Thomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Lakas ng loob ni Thomas, ano? Pero yan ang gusto natin kay Thomas. Asking, tanong ng tanong. Paano ko po namin malalaman ang daan? Thomas speaks honestly. Para siyang bata na napaka-inosente. Di ba? Nagtatanong. Thomas speaks honestly. He's confused. Hindi niya alam. Di ba? Eh kahit naman si Pedro, hindi niya rin alam. Di ba? So the good thing about this Thomas, nagkaroon ng prelude. Which opens up to give Jesus to make the chance one of his most powerful statement. Anong statement ni Jesus? Sa verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Paborito ko sa English. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po yung katuruan natin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So, ini-emphasize dito yung tinatawag nating salvation. Salvation is found only in Jesus Christ. Yung tinatawag nating the only way. So, the only way to salvation is through the Lord Jesus Christ. At alam natin mga Kristiyano yan. If you accept the Lord Jesus Christ and follow His commandment, we shall be saved. Wala nang dagdag pa. Di ba? And Jesus is bold and clear in declaration. Ibig sabihin ng bold and clear, napakalinaw niyang sinabi. The way, so Jesus is the only path to God. The truth, He is the full revelation of God, of who God is. He is the full revelation of who God is. Sino yung Diyos? And the life, eternal life is found only in Him. So, napakagandang ano.
declaration. The good thing, it's God's expression of love. Diyan na sinabi yung pagmamahal ko sa inyo. He Himself, alam natin to, He Himself came down to this earth in a flesh as human. Ito yung tinuro natin. Naging tao si Kristo. Kaya alam niya yung paghihirap, alam niya yung pangangailangan. And the good thing is nung siya ay nagpakasakit, namatay kasama ng kanyang dugo, nandun yung ating kaligtasan. Ito yung greatest mystery. Ito yung revelation ng ating faith. Ito yung the good news. Di ba? Christ has died for us. But is it actually Christ Himself as human? Human para maramdaman ang lahat ng sakit. But God Himself, bakit sinabi natin God? Kasi alam natin sa Trinity, there are three persons of God. So sinabi ko dito, God Himself received the punishment. So, bakit ganun? Para ako, hindi na ako maghihirap pa dahil sa aking mga kasalanan. Para si brother, hindi na maghihirap pa. So lahat ng kasalanan ay pinatawad na nga dahil sa paghihirap ng Panginoon. That the blood of the Lord Jesus Christ washes all the sins. The sin that we all deserve to be punished. Hindi na tayo, tayong deserving, di ba? Ng punishment. But it is the Lord Jesus Christ. And yung tinatawag na yon, paghihirap na yon, and this is represented by the cross. So, God Himself is a fair judge. Gusto ko lang pong basahin to, no? In a word, it is the cross. God as a judge sent sinners to death. The wages of sin are a mission, and this is a death sentence. So, sino yung tumanggap ng death sentence? Si Jesus Christ. God as a fair judge did not simply sentence us to death and execute it. But because He loved us so much, He Himself came down to this earth in the flesh as human and received the punishment that you and I deserve. This is the cross. So, pinaliwanag ko lang pong muli na yung cross na yan na dinadala natin ngayon, sabi ni Jesus Christ, go and sell your all possessions, carry your cross, and follow me. So the same cross which the Lord Jesus Christ, where He died for, is the judgment that brings the judgment. So yung judgment na yon ay ipinataw kay Jesus Christ, hindi sa atin. Because of so much love, God loved us so much that He Himself became human and died on the cross. So, ang katuruan po natin, Jesus is our only way to the Father. But sabi natin, way. So, ang tanong natin, where the path is connected? Kanina, sinabi ko, ito pala yung bypass. So, it is connected to the Father. And the good thing, it is only through Jesus Christ. Wala na palang iba. Ito pala yung bypass. Kung gusto mo pala ng mapunta sa Ama, sa langit, o magkaroon ng buhay na walang hanggan, si Jesus lang ang kailangan mo. Ang tanong, ito yung question, have we walked on the right path? Ibig sabihin, pinili ba natin si Jesus Christ? Dahil nasasabi sa Proverbs 16:25, a way seems right to a man, but its end, it's the way of death. Ang nakakalungkot sa ating mga tao, ang akala natin, yun yung pamamaraan. So, ano yung mga pamamaraanan? Yung temptation, power, wealth, fame, pride, di ba? Ito yung tinatawag nating word. Kasi ito yung masarap sa atin. Ito yung fleshly happy tayo, di ba? Pero ang patutunguhan pala nito is death.
parang sinasabi dito, yung turo kanina na i-abstract mo yung mundo, piliin mo lang si Jesus Christ. That will bring you to eternal life. And it's the highway to the Lord God. Napakaganda, di ba? So, ganun lang pala. So, madali ba sa ating mga Kristiyano yan? Madali. Bakit? Kasi, bakit? Tinanggap na natin yung Holy Spirit. Kasama na natin yung Holy Spirit. Ito, I need to tell this bago ko ituloy. Alam nyo ba, napakapalad natin mga Kristiyano? Ano yung unang nating, ano? Because we accept the Lord. Alam natin na if we accept the Lord, we shall be saved. Okay. Ano yung pangalawang kalaman natin? Because we have the Holy Spirit. Kanina, lagi kong sinasabi, alam na ba ng mga disipulo? Hindi pa dahil hindi pa sila nakakatanggap. The good thing tayo mga Kristiyano, because we accept the Lord, we accept the Holy Spirit in us. And the good thing, the Holy Spirit dwells in us. Nasa atin yan. Templo tayo ng banal na Espiritu Santo. We just simply need to have the presence of the Holy Spirit in everything that we will think, say, and do. Di ba? Ano pa yung pinakamagandang pangyayari sa ating mga Kristiyano? Ulitin-ulit. We have the Word. Ano yung Word? Yung Bible. That will feed us every day. Kaya nga merong dasal, give us today our daily bread. The bread does not necessarily mean the bread that we shall eat, but rather the Word that will nourish us. Di ba? Habang nandito tayo sa mundo, we only need the Word and the Lord Jesus Christ's presence and the Holy Spirit, yung 1, 2, 3. Di ba? And the fourth, kung bakit napakaswerte natin mga Kristiyano, yung sinasabi ko, yun ang pinakamagandang sinabi kanina. Jesus Christ will be with us on the second coming. Yung promise ni Jesus Christ na sa kanyang muling pagbalik. Ang tanong, baka mauna pa ako kay Jesus Christ kasi Gen X ako, ang life ko is, ganun yun. Pag namatay ka, ano yung sabi? Direct pathway to heaven ka na, di ba? Sabing ganun. Kasi kasama mo na si Jesus Christ. Siguro narinig yung mga matanda, nakakita na ng liwanag. Maring hindi yun yung tamang interpretasyon, pero ito yung sinasabi ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ulitin ko, madali ba sa ating mga Kristiyano? Maring mahirap dahil yung mga pinagdadasal natin gumaling, hindi pa gumagaling. Dahil napakadami nating challenges sa trabaho, sa buhay, sa ating mga anak. At dahil marami tayong mga gusto, mga desires sa puso natin. And yet, the good thing, God, kung pag-uusapan ng lahat ng challenges, sabi ni God, those of you are heavenly laden. Diba? Come to me and I will give you rest. May assurance. Diba? Ano yung sinasabi niya na pag sinabi niya natin yung mga dasal natin na hindi naririnig, hindi yun naririnig. We just simply need to wait. Dahil merong, ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Plans for you not to suffer. Di ba? Sabi ganon. So, lahat may kasagutan. Di ba? Ano yung mga kagustuhan natin sa mundong ito? Sabi niya, no servant can serve two master. So, pwede mo wag piliin yung yung gusto mo. Something that will deprive you of your way to the Lord Jesus Christ. Medyo iwasan mo na yung mga bagay na occupy sa iyo ng maraming oras at magkakaroon ka ng distraction in your path to the Lord Jesus Christ. So, ulitin ko, mapalad tayo mga Kristiyano. Okay. Ano ulit yung apat na yon? Gusto kong tandaan natin yung apat na to. One, we accept the Lord Jesus Christ, thus we are saved. Second, ano yung second natin? Holy Spirit. We have the Holy Spirit with us when we accept the Lord Jesus Christ. Thus, in everything that we will do, say, and think, we invoke the Holy Spirit in us. Kung hindi natin sasabihin, let the Holy Spirit pray it for us. Sabi nga sa Romans 8:26, ano sabi? The Spirit groans. We don't know how to pray, but it is the Spirit who groans for us. Let the Holy Spirit, your spirit, connect with the Holy Spirit. Ano yung pangatlo?
got the word that will nourish us. We just simply need to understand the Bible. And how we will understand the Bible? Balik ka ulit sa number 2. Ano yung number 2? Ask the Holy Spirit to interpret it for us. Di ba? Kasi pag halimbawa ang alam mo lang ay yung karunungan ng tao, katulad ka ng ibang mga Kristiyano na nag-aaway-away dahil hindi malaman ng tamang interpretasyon ng Biblia. Di ba? So it's not the human mind but the Holy Spirit. And the good thing and the fourth for our Christians, ano yung pang-apat? Jesus is the way. Para sa pang-apat natin is Jesus is coming back on His second coming. Di ba? We are guaranteed. We are guaranteed. Whether mamatay tayo or we come on the... ang promise kasi ni Jesus, magbabalik siyang muli. Sa muli niyang pagbabalik, isasama niya tayo. Di ba? Yung tinatawag natin sa judgment day, direkta tayo. Okay? So, that's only a quick reminder for us Christians. Para hindi natin isipin na madali bang sumunod kay Jesus Christ? Actually, kami, I must admit, kung ang prayer ko ngayon is Psalm 27:4. Ano yung Psalm 27:4? One thing I ask of you, my Lord, is to dwell in your house all the days of my life. Yung bang, Lord, pwede ba magsilbi na lang ako sa iyo all the days of my life? Yun yung prayer namin ni Sister Ken. Pwede lang bang sa presence mo lang ako, sa temple mo lang ako. Kasi nandun yung katahimikan, nandun lahat ng kagustuhan ko. Now, kumbaga, Lord, wala na akong hihilingin pa kundi maglingkod na lang sa iyo. So kung pwede lang, di ba? So I wish tayo mga Kristiyano, ang turo pong ito is para sa ating mga Kristiyano. Sabi natin, build our Christian life. And the easiest way is only through Christ. Okay? Ngayon, balik tayo. So, tapos na tayo sa Jesus is the way. Ano naman sabi ng Jesus is the truth? Parang meron dito, sa one spirit, worship as one, serve as one, in spirit and in truth. So, define natin yung truth. Dahil ginamit natin. Amen. Diba? Amen. So actually, the truth is actually God's plan of salvation. Sinabi niya sa John 8:31-32, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Yung bang hindi yan para sa kasi nami-misinterpret yan. Again, pag wala sa yung Holy Spirit, baka sinasabi nito is the truth shall set you free. More on knowledge, di ba? No. Ang ano dito is God's plan of salvation yung tinuturo. Yung truth na yan. So, sabi natin, truth set us free. Yung truth na yan is the freedom of slavery of sin. Sinabi kanina ni Sister Maribik sa, anong word mo kanina? Sa Galatians? Galatians 5. Pag, 13 ano sinabi niya yung freedom? Kalayaan. Kalayaan. Sa Tagalog ng freedom, kalayaan. Kalayaan laban sa mga pagkakasala. So when we decide to live by the truth, ano yung sinabi rin sa Galatians? Kung hindi na kayo gagawa ng mga pagkakasala and take steps of obedience, yung tinuro natin, kung ikaw ay susunod lamang, di ba? Obedience to God. Truth is revealed. So again, ano yung truth? God's plan of salvation. And that will bring you freedom. And the freedom will set you free. The truth shall set you free. Ano ibig sabihin ng the truth will set you free? Napakadali na umiwas sa pagkakasala. So, ang tanong, paano kaya yun? Ang daming temptation, etc. and so on. Parang, ako maswerte ko kasi yung asawa ko, napakagaling na advisor. Para maiwasan mo yung diabetes, pag may bawal sa'yo, just say no. Di ba? Parang kung ang Kristiyano, ang end desire mo is
ah, yung tinatawag nating life, yung kanina, yung promise of life, second life. Sa kanya, para wag kang ma-diabetes, wag mong inumin 'to, parang gano'n. Para hindi ka para gumaling ka, sumunod ka. So, kung halimbawa may temptation diyan, masarap na cake, just say no, 'di ba? Kung gusto mo ng 3-in-1, just say no. Kung gusto mo ng soft drinks, just say no. The good thing, sabi ko, madaling mga Kristiyano, kung halimbawang nananalig ka lang, kay Jesus Christ ka lang, parang diabetes na temptation rin yan. Pag nakainom ka ng kape na wala ng asukal at gatas, yung tinatawag natin black, masarap na yung black coffee. Panay black coffee ka na lang, hindi ka na mag-aasukal. Pag nasanay ka na rin na hindi nagsa-soft drinks, hindi ka na rin talaga mag-soft drinks. So, meron kang ayaw mo na, di ba? So, ganun rin yung pagiging Kristiyano. If you only think that Jesus is the way, masasanay ka, di ba? Yun na yun, di ba? Lifestyle. Napakadali. So, ito lang talaga yung invitation sa ating mga Kristiyano. Build a Christian life through the Amen. Lord Jesus Christ. And this will set you free. And this will give you freedom. Amen. Freedom, truth, all equates to God's plan of salvation. Hindi ko na ituturo kung kailan yung Genesis 3:15, di ba? Ano yung history nun? Alam natin yon. Na dahil sa pagkakasala ng tao, tayo ay nakulong, di ba? Sa pagkakasala. Dahil sa tinuro kanina na dahil tayo naniwala, tayo na ngayon naligtas. At ngayon, it does not end sa pagliligtas. The good thing is, being a Christian, if we only want to build a Christian life, napakadali. Think only of Jesus Christ is the way, the truth. So, dalawa na yun, di ba? So, ito naman yung pangatlo. Jesus is the light. So, ano yung light? Ito gusto ko nang explain. Yung life na to, hindi po ito yung alam natin na life natin dito. Life na ginagamit mo sa pang-araw-araw. Ito yung tinatawag natin spiritual life. Kasi babaguhin mo yung sarili mo sa buhay na through Jesus Christ. Kasi pag si Jesus ang focus mo, spiritual life ang hinahanap mo. Kailan ka magkakaroon ng spiritual life? When you invoke the Holy Spirit, your spirit to talk directly to the Holy Spirit. Again, you are the temple of the Holy Spirit. Sinabi natin yon. And for you to continuously grow in spirit, let the Holy Spirit work in you. And that's the spiritual life. So anyone confesses that Jesus is, ito yung sinasabi ko kanina, anyone that confesses that Jesus is the Son of God, that life that is in Jesus is given through us through the Holy Spirit. Nang tinanggap mo na yan, nang pinrofess mo na maliligtas ka sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, meron ka ng Holy Spirit. And napakadali niya because the Holy Spirit is in you. Nobody can deny it. Sinabi rin po sa 1 John 5:12, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So, that's the ironic part, di ba? So, pag wala pala sa iyo ang Panginoong Kristo, hindi siya yung pundasyon mo, hindi siya yung dinadaanan mo, then you don't have the spiritual life. Di ba? So, anong life meron ka? That's the worldly life. That's the self-life. Di ba? Yun yung ayaw natin na mabuhay tayo na, ano yan, parang pag namatay ka, paano na yaman mo? Pag namatay ka, paano na yung mga anak mo? Di ba? Na binigyan mo na napakayaman, yaman, di mo mapapakinabangan yun. Kasi yun ang buhay mo, yun yung tinatawag, ang buhay mo na dinedicate mo sa makamundong pangangailangan o makamundong kagustuhan. Hindi yun yung life na gusto natin. And the good thing, if you are enriching that life, ito pala ay ano yung life na sinabi ko? If you are enriching the spiritual life,
ito pala ay preparation. Preparation sa life. We walk the path of life through Jesus for our eternal life. Ganun pala yun. So kung meron kang spiritual life, tama yung sinabi, that Jesus Christ is the highway to the Father, to heaven, and to your eternal life. Saan yung eternal life mo? To the Father, to the heaven. So, if we will just, ito para sa ating mga Kristyano, if we will only have the Lord Jesus Christ as our center and the Holy Spirit, yung spiritual life natin is dedicated to Jesus and through the Holy Spirit acting in us, then we are enriching our spiritual life. And when we are enriching our spiritual life, ito pala ay preparation for our eternal life. Okay. Ito gusto kong ikwento to. So how many life do we have? Ano ko lang to, reckoning ko lang to. Hindi to nasa Bible. Reckoning to. How many life do we have? Sa, dalawa, tatlo, apat, lima. Wag pusa, 9 lives yun. Mahirap ako mag-explain nun. So sa tayong mga tao, we got only 3 lives. And the good thing about it, gusto kong emphasis yung preparation. Alam nyo ba na tayo, nung baby pa tayo, that's our first life. Ang mundong ginagalawan lang natin is yung nasa tummy tayo. Yung nasa tubig lang. Di ba? Nasa tummy tayo. Yung nasa tubig lang tayo, yung nandun lang tayo sa tiyan. So, ang inikutan natin is ano. Pero, nung baby ba natin, alam nyo ba, nare-recall nyo ba kung ano yung nangyari nasa tiyan ka? Wala kang mare-recall. Di ba? Pero the good thing, ng ika-9 months mo, that will be the end of your life in the womb, but will be the start of a new life as human. Di ba? That's the first life. At yung preparation nun is hinubog yung buong katawan mo para maging tao. Di ba? Yun yung process. Ano yung process? Yung process na mabuo ka bilang human. So nagkaroon ka ng organs, etc., nagkaroon ka ng heartbeat, etc., and so on. Hanggang sa lumabas ka ay preparasyon. Di ba? How wonderful our God is na dahil lamang sa isang cell, nakuha mo yung kagandahang lalaki ng tatay mo. Amen. Nakuha mo yung kagandahang kabaitan ng karakter ng nanay mo. Amen. Diba? Na kompleto yung katawan at ano mo. Only God can do that. So Amen. Amen. on that life, di mo alam yun. Hanggang sa ilalabas ka na ginawa ni God, una yung ulo bago yung paa. Again, that's a new life ng pinanganak ka. That's a new life. In the same way, habang tayo nandito, lagi natin sinasabi, in our life here on earth, that's our second life. And this is our preparation. Itong second life na to, di ba? Ito yung preparation natin. Kaya nga tayo nandito for our eternal life. Ito, madaling tinuro ni Brother Attorney ito. Huwag kayong makipag-usap sa mga patay. Bakit? Ano yung mga patay? Ito yung mga wala na sa mundo ng to. Dahil wala ka silang marirecall kung ano yung nangyari sa mundo. Ako, ano ba yun? Ipagdasal mo man sa nanay mo, sa tatay mo, etc. and so on, baka hindi nila alam. Diba? Maring alam nila yung connection mo, pero kung ano man yung naging buhay nila, diba? Kausapin mo yung patay, hindi na nila alam yun. Diba? Kaya nga sabi, huwag kayong makikipag-usap sa patay. Kasi wala nang buhay yan. Wala nang second life yan. Diba? Yung second life nandito. Diba? And let that second life be the preparation for eternal life, which is the third life. Amen. Ang tanong ko naman, ano yung third life mo? Ulitin ko ulit. Eternal life ba kay Jesus Christ? Di ba? Yung kasama mo si Father, nandun ka sa room. Ano kayang room ako? Lord, ano yung Sweet room? prepare mo sa aking room? Sweet room? Parang baka ganun yan, no? Pag napakabait ka, sweet room ka. Pag halimbawa medyo ganun-ganun ka lang Kristiyano, baka normal room. Hindi, kwentuhan lang to ha. Hindi ko po to aral ha. So,
Pero importante doon is Jesus Christ prepared the room for us in heaven. Diba? Amen. Yung maganda Amen. yung preparation nun. Pero, kung sumegoy ka sa kabila, di ba? Namatay ka sa sarap. Baka doon ka sa kabila katulad ng mayaman na, Lord, let my finger touch so that I may cool. Di ba? Kay Lazarus. Oh, di ba? So, yung eternal life natin, may pangatlo pa tayong buhay. So, pag namatay tayo, huwag tayong matatakot na mamamatay tayo. Kaya nga sabi namin sa mga pinagdadasal natin during mapalad siya, tahimik na siya. Nasa pakabilang buhay na siya. Kasama na siya ni Lord. So, again, ano yung pangatlo? Jesus is the life. So, kinumpleto na nila. Jesus is the way, the truth, and the life. Okay, so i-conclude ko na po to. So alam na natin kasi kung ano yung how to live a Christian life. Pero ang prayer ko lang po to conclude is, we pray in the name of Jesus our Lord. Yung word ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and life. The way is our salvation. The truth is freedom from our sins. And the life, the spiritual life to eternal life in heaven, will be proven through continuously building our Christian life through Jesus with the Holy Spirit in us. Amen. So, yun na po Amen. yung prayer natin. I am the way, our salvation. I am the truth, our freedom from sin, and the life, the spiritual life to eternal life in heaven, will be built in us as we continuously with the Holy Spirit in us in building our Christian life. Amen. Amen. So, magandang umaga po sa lahat. All glory to God. Shalom. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.